Bumagsak ang gabi sa ang bahay ng liwanag. Binabalot ito sa isang kumot ng katahimikan, ngunit sa kalooban ni Doña Liwayway Reyes, ang kadiliman ay mas matindi pa. Ang mahinang liwanag mula sa lampara, sa ibabaw ng mesa na yari sa nera, ay sapat lamang upang tanawin ang isang sulok ng malawak niyang silid-aklatan, kung saan siya'y nag-iisa, ang kanyang mga matang malabo ay nakatanaw sa maitim na karagatan sa labas. Bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila bumubulong ng mga alaala ng nakaraan, mga pangakong nawasak, at mga kutsilyong malalim na tumarak mula sa mga taong dati niyang pinagkakatiwalaan. Kayamanan, karangalan, kapangyarihan. Lahat ay tila mga walang laman, na balat na lamang ngayon, hindi kayang punan ng kawalan sa pusong minorder ng pagtataksil. Napabuntong hininga siya, isang paghingang mabigat na humihila sa kanya pababa, puno ng mga taon ng kalungkutan. Ang paghahanap niya ng katapatan sa mga kasambahay ay nauwi lamang sa kabiguan. Mga mapagpanggap na tingin, walang kabuluhang papuri, at ang pagkamakasarili na nakatago sa likod ng bawat ngiti. Lahat ito ang nagtulak sa kanya upang magtayo ng isang matibay na pader na hindi nagpapapasok kanino man sa kanyang puso. Ngunit, isang manipis na sinag ng pag-asa ang biglang nagningning. Kung hindi niya makita ang katotohanan gamit ang kanyang mga mata, marahil ay mararamdaman niya ito sa pamamagitan ng kanyang karanasan. Magpapanggap siyang bulag. Siya mismo ang lilikha ng mga pagsubok, ng mga masalimuot na patibong, upang makita kung sino ang maglalakas loob na harapin siya ng may katapatan, at kung sino ang aabusuhin ang kanyang kahinaan. Tumingin siya sa kanyang tapat na katiwala, si Kiko, ang tanging nakakaalam ng kanyang plano. Si Kiko, ang kanyang tinig ay garalgal. Ang bagong kasambahay ay darating bukas. Siguraduhin mong lahat ay handa na. Gusto kong dumaan siya sa pinakamahirap na mga pagsubok. Walang dapat maging patas. Gusto kong makita ang tunay niyang pagkatao. Yumukod si Kiko. Ang kanyang mukha ay seryoso. Opo, Donya. Lahat ay inihanda na. Ngunit sino po ang tatanggap ng trabahong ito? Binibini. Bahagyang ngumisi si Doña Liwayway malamig. May darating si Kiko. Laging may mga desperadong naghahanap ng pagkakataon, kahit gaano pa ito kaliit. Kinabukasan ng umaga, sinubukan ng mga unang sinag ng araw na pumasok sa mga lumang salaming bintana ng mansyon. Ngunit tila hindi nito kayang pawiin ang madilim na kapaligiran na bumabalot dito. Isang luma at sira-sirang jeep ang huminto sa harap ng tarangkahan. At mula rito'y bumaba ang isang dalaga na may mahabang itim na buhok na nakapusod at malalaking mata na puno ng pag-asa. Amihan Bayani. Bit-bit niya ang isang lumang supot na tela. Tila mabigat, ngunit sa kanyang mga labi ay may ngiti na parang dala niya ang liwanag ng bukang liwayway. Huminga siya ng malalim sa sariwang hangin ng bagong lugar. Ang kanyang puso'y puno ng pag-asa para sa isang magandang simula. Nang bumukas ang mabigat na bakal na tarangkahan, pumasok si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha sa laki at karangyaan ng mansyon. Mahahabang pasilyo, mga dingding na puno ng mga lumang pinta, at isang nakakakilabot na katahimikan. Naramdaman niyang napakaliit niya sa lugar na ito. Sinalubong siya ni si Kiko sa pintuan. Inakay siya sa mga mararangyang silid, bago huminto sa harap ng isang pintuang gawa sa kahoy na oak na may masalimuot na ukit. Dito ka magtatrabaho, Amihan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay bahagyang bumaba. At siya ang paglilingkuran mo. Itinulak niya ng bahagya ang pinto. Sa loob ng madilim na silid, isang matandang babae ang nakaupo sa isang lumang velvet na silyang may sandig. Ang likod ay nakaharap sa pintuan. Mukha siyang payat. Ang kanyang mga mata ay nakapikit.
Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang isang lumang balabal. Lumapit si amihan, yumuko ng may paggalang. Magandang araw po, Binibini. Ako po si Amihan Bayani, ang inyong bagong kasambahay. Dahan-dahang lumingon ang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot. Ang kanyang mga mata ay tila walang direksyon. Malabo ang tingin kay Amihan. Amihan! Bulong niya. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may taglay na lamig na nagpatindig sa balahibo ni Amihan. Iniabot niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliring buto ay nanginginig, hinahanap, at pagkatapos ay hinawakan ng braso ni Amihan. Ang hawak, na tila mahina, ay nagtataglay ng hindi inaasahang lakas. Mahigpit na humahawak sa braso ng dalaga. Sino ka? Bakit ka nandito? Cliffhanger. Si Doña Liwayway, nagpapanggap na mahirap makakita, ay unang nagsalita. Humihingi ng isang simpleng bagay, ngunit puno ng panganib kay Amihan. Bigyan mo ako ng isang tasa ng mainit na tsaa, ngunit mag-ingat ka, mainit ang tsaa na ito. Kung mabitawan mo ito, ikaw ang mananagot. Ang aking pulso ay bahagyang sumasakit pa rin mula sa hawak na tila mahina, ngunit puno ng misteryosong lakas ng matanda. Binibini, mag-iingat po ako. Mahina kong sagot. Sinisikap na panatilihing kalmado ang aking tinig kahit na may bumabagabag na masamang kutob sa aking kalooban. Mabilis kong kinuha ang isang tasa ng maligamgam na tubig mula sa nakahandang pitchel. Maingat itong inangat at inabot sa kanya. Nanginginig ang aking mga daliri, natatakot na baka isang maliit na pagkakamali lamang ay magdulot ng galit mula sa matandang bulag na ito. Sa kabutihang palad, ang tasa ng tubig ay naabot ng walang anumang natapon. Bahagya siyang tumango. Pagkatapos ay muling ipikit ang mga mata. Tila nawala na siya ng interes sa akin. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa walang tigil na trabaho at mga kakaibang utos mula kay Doña Liwayway. Minsan, inuutusan niya akong linisin ang mga mamahaling florera sa isang madilim na silid, kung saan kailangan kong dahan-dahang lumakad, natatakot na mabasag ang kahit anong bagay. Minsan naman, ipinapadala niya ako upang magbuhat ng mabibigat na libro patungo sa itaas. At pagkatapos, ay ipinababasa niya sa kanya ang mga lumang kwento na tila alam na niya ang bawat salita. Bawat utos ay tila may patibong, isang pagsubok na mukhang simple, ngunit madaling maging sanhi ng aking pagkakamali. Isang beses, habang sinusubukan kong ayusin ang mga lumang larawan sa sala, aksidente kong nahulog ang isang piraso ng silver frame, basag ang salamin, at narinig ko ang paghinga ni Doña Liwayway mula sa likuran. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkadismaya at galit. Sabi ko na mag-ingat ka. Tingnan mo ang nagawa mo. Naluha ang aking puso. Alam kong nagkamali ako, ngunit alam ko ring hindi ko ito sinasadya. Mabilis kong pinulot ang mga basag na salamin. Sinisikap na hindi masugatan ang aking sarili at pagkatapos ay lumuhod sa harap niya. Paumanhin po, Binibini. Talaga pong patawad. Babayaran ko po ito kahit wala po akong gaanong pera. Yumuko ako. Malapit nang tumulo ang aking mga luha. Alam kong isa lamang akong ordinaryong kasambahay, ngunit palagi akong nagsisikap na gawin ang lahat ng maayos. Gusto kong mapanatili ang trabahong ito. Ito ang aking pag-asa upang matustusan ang aking pamilya sa probinsya. Tumahimik siya ng matagal. Ang katahimikan na yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. At pagkatapos, narinig ko ang kanyang buntong hininga. Isang pagod na paghinga. Tumayo ka na. Ang pagkakamali ng isang kasambahay ay hindi nababayaran ng pera. Pulutin mo ang mga basag na ito. At pagkatapos, ipagpatuloy mo ang iyong trabaho. Ang kanyang tinig ay bahagyang bumaba.
Ngunit nandyan pa rin ang malamig na distansya. Naramdaman ko ang kaunting ginhawa, ngunit napagtanto ko ring hindi siya madaling magpatawad. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Sinisikap na tapusin ang gawain ng mabilis at maingat. Kahit na ang aking puso ay puno pa rin ng pagkalito at kaunting pag-aalinlangan tungkol sa misteryosong babaeng ito. Isang hapon, habang nililinis ko ang isang sulok ng library na bihira namang puntahan, aksidente kong nahawakan ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng estante. Dahil sa kuryosidad, hinila ko ito palabas. Makapal ang alikabok sa takip nito. Nang mabuksan ko ito, naroon ang mga larawang kupas na dahil sa katagalan, isang litrato ang talagang nakakuha ng aking atensyon. Ito ay larawan ng isang napakagandang batang babae. Nakangiti ng malapad, habang yakap ang isang malusog na sanggol. Mayroong kakaibang pagkakapareho sa mga mata ng babaeng yon. Isang bagay na nakapagpatibok sa aking puso. Tinitigan ko pa ito. Sinisikap na alalahanin. Ngunit tila ang malabong alaala ng aking yumaong ina ay hindi sapat. Bigla, narinig ko ang mga yabag sa likuran. Paglingon ko, nakita ko si Doña Liwayway na nakatayo roon. Hindi na siya nakaupo. Kahit na nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, ang kanyang tindig ay puno ng pagiging alerto. Ano iyon? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala. Mabilis kong itinago ang larawan sa loob ng kahon, isinara ito, at ibinalik sa ilalim ng mga alikabok. Wala po binibini, naglilinis lang po ako. Sinubukan kong ngumiti, ngunit naramdaman ko na ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa aking pagpapanggap. Siguro, hindi siya tunay na bulag. Siguro lahat ng ito ay isang palabas lamang. Cliffhanger. Natuklasan ni Amihan ang isang lumang larawan na nakatago, kung saan naroon ang isang batang babae at isang sanggol, at nakaramdam siya ng kakaibang pagkakakilala. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mga yabag at naramdaman ang mapanuring tingin ni Doña Liwayway na lalo pang nagpalala sa kanyang paghihinala tungkol sa tunay na pagkatao at layunin ng matandang babae. Ang pagkadiskubre ko sa kanya sa library, hawak ang kahon na naglalaman ng mga alaala ng aking mayumi, ay nagdulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang kanyang nalaman o kung ano ang kanyang iniisip. Ngunit ang kanyang mabilis na pagtatago ng kahon at ang kanyang pilit na ngiti ay nagbigay sa akin ng pahiwatig na siya ay may ideya na sa posibleng koneksyon namin. Kailangan kong maging mas maingat. Ang aking pagpapanggap na bulag ay tila nagiging mas mahirap panatilihin sa harap ng kanyang katalinuhan at pagiging mapagmasid. Sa mga sumunod na araw, sinadya kong gawing mas mahirap ang mga atas ko kay Amihan. Hindi dahil sa gusto ko siyang pahirapan, kundi dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kanyang pagtitiis at katapatan. Nagtakda ako ng isang pagsubok na alam kong maglalagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Inutusan ko siyang hanapin ang isang sing-sing na di umano'y nawala ko sa hardin. Isang bagay na napakahalaga sa akin. Isang pekeng alaala na aking inimbento. Alam kong mahahanap niya ito kung magsisikap siya. Ngunit ang tunay na pagsubok ay kung paano niya ito ibibigay sa akin. Habang naghahanap si Amihan sa malawak na hardin, ako na may nagmamasid mula sa aking silid. Gamit ang maliit na butas sa kurtina, nakita ko ang kanyang pagpupursige, ang kanyang pagkayod sa ilalim ng init ng araw, ang kanyang pagiging maingat sa bawat galaw. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagpakita ng anumang pagkayamot. Nang makita niyang halos malapit na siya sa pagkadiskubre, sinadya kong lumabas, nagpapanggap na naglalakad-lakad at nawawala. Nandito ka pa pala, sabi ko. Pinipilit ang aking tinig na maging mahina at nalilito. Nasaan na ang hinahanap mo? Lumapit siya sa akin
Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit puno pa rin ng paggalang. Binibini, hinahanap ko pa po ang nawawalang singsing ninyo. Nangako po akong hahanapin ko ito hanggang sa aking makakaya. Dito na ang pagkakataon. Nawawala na ba talaga? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng pagdududa. O baka naman, sinasadya mong hindi hanapin. Baka gusto mong itago ito para sa sarili mong kapakinabangan. Tumindig ang balahibo ko nang makita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Nawala ang nangiti, napalitan ng pagkabigla at sakit. Binibini, hindi ko po magagawa iyon. Hindi ko po kayang mandurugas. Mas gugustuhin ko pong umalis kaysa gawin ang isang bagay na hindi tama. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng nasaktang damdamin. Sa sandaling iyon, may kung anong kumirot sa aking puso. Ito ba ang katapatan na matagal ko nang hinahanap? Ito ba ang uri ng tao na gusto kong maging bahagi ng aking buhay? Sa isang iglap, napagtanto ko na ang aking pagdududa ay nagiging sanhi ng sakit hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa aking sarili. Ang pader na itinayo ko ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. Maya-maya, habang nagkukunwari akong nahihilo dahil sa init, sinadya kong ituro ang isang maliit na halamanan malapit sa amin. Tingnan mo doon, amihan. Tila may kumikinang doon. Agad siyang tumakbo at ilang sandali pa'y bumalik siya hawak ang isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng araw. Isang singsing na may pekeng bato. Ngunit sa halip na ibigay ito sa akin agad, pinunasan muna niya ito ng malinis na tela. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalinawan. Binibini, ito po siguro ang hinahanap ninyo. Pero bago ko po ito ibigay sa inyo, gusto ko pong malaman ninyo na hindi ko ito kinuha o itinago. Kung meron po kayong ibang hinala, mas mabuti pa po sigurong pakawalan ninyo na ako. Doon ko napagtanto ang aking pagkakamali. Ang aking takot at pagdududa ay nagtulak sa akin, nasaktan ang isang taong tila may pusong kasing dalisay nang hindi pa nababasag na salamin. Pinilit kong ibalik ang aking sarili sa dating pagpapanggap. Ah, oo. Salamat, amihan. Nahanap mo rin. Kinuha ko ang singsing. Ang aking kamay ay bahagyang nanginginig. Siguro nga, nagkamali lang ako ng hinala. Ang init kasi. Ngumiti siya ng bahagya. Isang nangiti na may halong pait. Nauunawaan ko po, binibini. Sa pagtatapos ng araw na yon, habang naghahanda ako ng panibagong set ng pagsubok para kay amihan, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kanyang katapatan, ang kanyang pagtanggi na magsinungaling, ang kanyang kahandaang umalis kaysa lumabag sa kanyang prinsipyo. Lahat ng yon ay nagpapatibay sa aking paniniwala na mayroon siyang kakaiba. Ang pader ng pagdududa sa aking puso ay hindi pagganap na gumuho, ngunit sigurado akong may mga bitak na nagsisimulang lumitaw. Cliffhanger. Amihan refuses to hand over the ring immediately and confronts Doña Liwayway about her suspicions, stating she'd rather leave than compromise her honesty. Doña Liwayway, realizing her mistake and touched by Amihan's integrity, feigns a lapse in judgment due to the heat, but the seed of doubt about her own actions is sown. Matapos ang insidente sa hardin, hindi ko maiwasang makaramdam ng bahagyang pagbabago sa pakikitungo sa akin ni Binibining Liwayway. Bagamat nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang mga kakaibang utos, tila may nabawasan na sa bigat ng kanyang mga mata kapag nakikipag-usap siya sa akin. Ang dating malamig at puno ng suspet sa niyang tinig ay minsan nang napapalitan ng mas mahinahong tono, halos tulad ng isang ina na nakikipag-usap sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang aking pag-iingat.
Alam kong hindi pa tapos ang kanyang mga pagsubok at kailangan kong manatiling matatag sa aking paninindigan. Isang hapon, habang naghahanda ako ng hapunan, narinig ko ang pagbagsak ng isang mabigat na bagay mula sa ikalawang palapag. Agad akong nagtungo roon kasama ang kaunting takot sa aking puso. Nakita ko si Binibining Liwayway na nakahandusay malapit sa hagdan. Ang kanyang mukha ay namumutla at tila nahihirapan sa paghinga. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin, hindi ko napigilan ang aking sariling instinct na tumulong. Mabilis akong lumapit sa kanya, inalalayang umupo at kumuha ng tubig. Binibini, anong nangyari? Nag-aalala kong tanong. Kailangan ba nating tawagin ang doktor? Bahagya siyang umubo, pagkatapos ay umiling. Hindi na kailangan, mahina niyang sagot. Masyado lang akong nataranta nang marinig ko ang tunog mula sa baba. Habang inaas-alalay ko siyang patayuin, napansin ko ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig. Tila hindi lamang pagkatataranta ang kanyang nararamdaman. Mayroon bang ibang bagay na nagpapahirap sa kanya? Sa aking pagtulong, pansin kong ang kanyang kamay ay nagkaroon ng bahagyang pagkakahawig sa kamay ng aking ina. Ang porma ng mga daliri, ang kulay ng balat. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa akin. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Matapos siyang maalalayan na makabalik sa kanyang silid, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kanya. Bakit siya nagpapanggap na bulag? Ano ang kanyang itinatago? At bakit, sa kabila ng lahat, ay tila mayroon akong nararamdamang awa para sa kanya? Habang nagluluto ako, napansin kong nahulog ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa nang siya ay madulas. Nang wala siyang kaalam-alam, maingat ko itong pinulot. May nakasulat dito, isang listahan ng mga pangalan at petsa, ngunit ang pangalan na nakakuha ng aking atensyon ay ang pangalan ng aking ina, si Mayumi, na may katabing petsa ng kanyang kaarawan. Nagulat ako. Paano nalaman ni Binibining Liwayway ang tungkol sa aking ina? Mula noon, nagsimula akong magmasid ng mas mabuti. Napansin ko ang mga sandaling nagpapahinga si Binibining Liwayway, kung saan ang kanyang mga mata ay tila hindi naman talaga kasing bulag ng kanyang sinasabi. Nakikita ko ang kanyang pagtingin sa mga tanawin sa labas ng bintana, ang kanyang pag-obserba sa mga kilos ko. Ang mga ito ay mga bagay na hindi magagawa ng isang taong bulag. Ang aking pagdududa ay lalong lumakas, ngunit kasabay nito ay ang pag-usbong ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi pagkamuhi, kundi pag-uusisa. Isang gabi, nagpa siya akong kausapin siya ng mas direkta, ngunit may pag-iingat. Habang naghahanda ako ng kanyang tsaa, naglakas loob akong magtanong. Binibini, sabi ko, habang inilalagay ang tasa sa kanyang mesa. Pinahihintulutan po ba ninyo akong magtanong ng isang bagay? Tumingin siya sa direksyon ko. Ang kanyang mga mata ay tila nakatuon sa akin. Ano iyon? Bakit po? Bakit po kayo nagpapanggap na bulag? Diretsahan kong tanong. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Nakita ko po kayong tumingin sa labas ng bintana kanina. At ang pangalan po ng aking ina, si Mayumi, ay nasa isa sa inyong mga papeles. Nagkaroon ng mahabang sandali ng katahimikan. Ang hangin sa silid ay tila nanigas. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo ni Binibining Liwayway, ngunit hindi ito pagkamuhi, kundi tila pagkamangha. Pagkatapos, napansin ko ang isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Amihan, sabi niya, ang kanyang tinig ay mas malumanay kaysa dati. Maaaring tama ka. Maaaring hindi ako kasing bulag ng akala mo. At ang pangalan ng iyong ina ay may mahalagang dahilan kung bakit ko alam iyon. Cliffhanger. Amihan directly confronts Doña Liwayway
about her pretense of blindness and how she knows her mother's name. Doña Liwayway, instead of getting angry, reveals a hint of a smile and admits that Amihan might be right and that her mother's name holds a significant reason for her knowing it. Ang pagharap ni Amihan sa akin ay hindi nagdulot sa akin ng galit tulad ng inaasahan ko. Sa halip naghatid ito ng kakaibang kuryosidad at marahil isang damdamin ng pagkilala. Ang kanyang diretsahang pagtatanong, bagamat nakakagulat, ay nagpakita ng kanyang katapatan. Isang katangiang matagal ko nang hinahanap. Ang pagbanggit niya sa pangalan ng aking anak, si Mayumi, mula sa papel na nahulog niya, ay nagtulak sa akin na kumilos. Hindi ko na maaaring ipagpatuloy ang pagtatago sa likod ng aking pagpapanggap. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga alaala ni Mayumi ay bumabalik ng mas malinaw kaysa dati. Naaalala ko ang kanyang kabataan, ang kanyang pagiging masayahin, ang kanyang pangarap na maging isang manunulat. At naaalala ko rin ang araw na pinili kong itakwil siya. Ang dahilan? Isang maling desisyon, isang maling paghatol na dulot ng aking pagmamataas at takot sa opinyon ng lipunan. Nagpadala ako ng sulat sa kanya, ngunit hindi ko alam kung natanggap niya ito. Mula noon, wala na akong balita sa kanya. Hanggang sa araw na narinig ko ang tungkol sa kanyang maagang pagpanaw, naiwan ang isang anak na hindi ko kailanman nakilala. Sa aking pagmumuni-muni, napagpasyahan kong kailangan kong kumilos. Tinawagan ko si Aling Nena, ang dating kasambahay namin na matagal nang nagretiro ngunit nanatiling kaibigan ng aming pamilya. Siya ang tanging nakakaalam ng lahat ng detalye tungkol sa paghihiwalay namin ni Mayumi. Aling Nena, simula ko nang kausapin siya sa telepono, ang aking tinig ay nanginginig pa rin. Kailangan ko ng tulong mo. May isang dalagang nagngangalang Amihan Bayani na kasalukuyang nagtatrabaho sa akin. May hinala ako. May hinala ako na siya ang anak ni Mayumi. Sa kabilang linya, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Aling Nena. Doña Liwayway, sama. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Matagal ko nang inaasam na malaman ninyo ang katotohanan. Oo, si Amihan ang anak ni Mayumi. At malungkot man sabihin, si Mayumi ay namatay ilang taon na ang nakalilipas dahil sa isang karamdaman. Ang balitang ito ay parang kidlat na tumama sa akin. Namatay na ang aking anak? At hindi ko man nang ito nalalaman? Ang pagsisisi ay bumuhos sa akin na parang malakas na ulan. Paano? Paano nangyari ang lahat ng ito? Halos pabulong kong tanong. Ipinaliwanag ni Aling Nena ang lahat. Tungkol sa pagtataboy ko kay Mayumi. Ang kanyang pagtatangkang makipag-ayos, ang kanyang pagbubuntis, at ang kanyang desisyon na lumayo at magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang anak. Sinabi niya rin kung paano niya kinupkop si Amihan matapos mamatay si Mayumi at kung paano niya nalaman ang tungkol sa aking kasalukuyang kalagayan mula sa mga balita. Nais ni Mayumi na makipagbati sa iyo, Donya. Dagdag ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Pero natakot siyang baka hindi mo siya tanggapin, lalo na't nagbago na ang iyong buhay. Iniwan niya sa akin ang mga ginagamit na ito, kasama ang sulat para sa iyo, at ang mga larawan ni Amihan. Pagkatapos ng aming pag-uusap, binigyan ako ni Aling Nena ng address kung saan nakatira si Amihan sa baryo bago siya pumasok bilang kasambahay. Sinabi niya rin na mayroon siyang mga lumang gamit at sulat mula kay Mayumi na maaari kong tingnan. Bagamat hindi pa rin ako handang magpakilala bilang kanyang lola, ang aking puso ay puno na ng pagnanais na makilala ang apo na nawala sa akin. Kinabukasan, nagtungo ako sa Baryo Maligaya.
Nagpanggap akong isang mayamang babae na naghahanap ng isang lugar upang mamuhunan. Sa pamamagitan ng ilang katanungan, natuntun ko ang maliit at simpleng bahay ni Amihan. Sa labas ng bahay, nakita ko siyang nagdidilig ng mga bulaklak. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan habang nakikinig sa huni ng mga ibon. Tila ibang-iba siya sa Amihan na nakilala ko sa aking mansyon, mas malaya, mas masaya. Naglakas loob akong lumapit. "Magandang araw," sabi ko. Pinipilit ang aking tinig na maging banayad. "Naghahanap ako ng isang katuwang sa aking negosyo sa lungsod. Narinig ko na mahusay kang magtrabaho." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, ngunit mayroon ding isang uri ng kumpiyansa. "Binibini, salamat po sa inyong alok. Ngunit kasalukuyan po akong nagtatrabaho sa ang bahay ng liwanag. Dito na ang pagkakataon." "Ah, oo. Narinig ko ang tungkol doon. Ngunit nais kong mag-alok ng isang mas magandang pagkakataon. Mayroon akong mga gamit mula sa isang kaibigan. Mga lumang sulat at larawan na nais kong ipatingin sa'yo. Maaari mo bang tingnan?" Nag-alinlangan siya sa una, ngunit dahil sa kanyang likas na kabutihan, pumayag din siya. Nang ipakita ko ang mga larawan ni Mayumi at ang mga sulat na may nakasulat na pangalan niya, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang pagnanais na yakapin siya, ang pagnanais na sabihin sa kanya ang katotohanan, ay bumalot sa akin. Cliffhanger. Doña Liwayway visits Amihan's humble home in Barrio Maligaya, bringing old belongings and letters from Mayumi. As Amihan sees the photos and reads the letters, her eyes fill with tears, and Doña Liwayway feels an overwhelming urge to embrace her and reveal the truth. Pagkatapos basahin ang lahat, tumingin sa akin si Binibining Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Amihan," sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ako ang iyong lola, ang iyong ina. Si Mayumi ay aking anak. Nagsisisi ako sa lahat at ng aking ginawa. Hindi ko alam na mayroon ka pa pala." Halos hindi ako makapagsalita. "Lola?" Ang matandang babaeng ito, ang aking amo na nagpakahirap sa akin, na nagpanggap na bulag upang subukin ako. Siya pala ang aking lola? Ang mga salita niya ay bumagsak na parang malalaking bato sa aking dibdib, nag-iiwan ng malalim na pilat ng pagkabigla at pagkalito. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, na ngayon ay malinaw at puno ng tunay na emosyon, pagsisisi, kalungkutan, at isang uri ng pag-asa na hindi ko pa nakikita dati. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang nasambit ko sa wakas, ang aking tinig ay basag. Ang lahat ng aking naranasan sa mansyon, ang mga pagsubok, ang mga maling akusasyon, ang kanyang malamig na pakikitungo, biglay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi na ito mga random na pahirap, kundi mga hakbang ng isang inang naghahanap sa kanyang nawawalang apo. Ngunit ang sakit na dulot ng kanyang pagtalikod sa aking ina, ang mga taon ng paghihirap na dinanas namin ng aking ina bago siya pumanaw, ay hindi basta-basta mabubura. Alam kong mahirap itong tanggapin, Amihan. Patuloy ni Binibining Liwayway. O dapat ko na bang tawaging lola? Naging makasarili ako. Naging mapagmataas ako. Ang pagmamalaki ko ang nagtulak sa akin na itakwil si Mayumi. At iyon ang pinakamalaking pagsisisi sa aking buhay. Nang malaman kong mayroon kang kaugnayan sa kanya. At nang makita ko ang iyong katapatan at kabutihan dito sa mansyon, doon ko napagtanto kung gaano ako kalaki ang nawala. Inabot niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ang liham pala iyon mula sa aking ina na binanggit ni Aling Nena. "Ito ang sulat mula sa iyong ina. Nais niyang makipagkasundo sa akin. Ngunit huli na nang matanggap ko ito matapos siyang pumanaw."
Habang binabasa ko ang mga salita ng aking ina, ang mga salitang puno ng pagmamahal para sa akin at ng pagnanais na makipagkasundo sa kanyang ina, mas lalong tumindi ang aking emosyon. Narito ang kanyang hinaing, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang babala. Ang babala tungkol kay Lakas, ang lalaking may masamang balak sa yaman ng pamilya. Binanggit niya na ito ay panganib hindi lamang sa kanila, kundi maging sa akin. Hindi ko maalala ang mukha ni Lakas, ngunit ang pangalan niya ay nagtanim ng hindi maipaliwanag na takot sa aking puso. Sino siya? At bakit siya binabalaan ng aking ina? Mayroon pang ibang bagay, amihan, sabi ni Binibining Liwayway. Ang kanyang tinig ay naging seryoso. Habang sinusuri ko ang mga lumang dokumento at sulat, napagtanto ko na mayroon pang ibang miyembro ng pamilya na naghahanap ng paraan upang makuha ang aking kayamanan. Isang lalaki, si Lakas Makabayan. Siya ang aking pamangkin, anak ng aking kapatid. Subalit, sa kanyang mga kilos, alam kong hindi siya narito para sa kabutihan ng pamilya. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking buong katawan. Si Lakas. Ang pangalang yon. Ang babala ng aking ina ay tila bumabagyo sa aking isipan. Paano kung ang pagpapanggap ni Binibining Liwayway na bulag ay ginamit niya o ginagamit niya upang maprotektahan ang sarili mula kay Lakas? Paano kung ang mga pagsubok na ibinigay niya sa akin ay bahagi ng mas malaking plano para sa aking kaligtasan o para sa paghahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan? Ang lahat ng ito ay tila isang malaking palaisipan at hindi ko alam kung saan magsisimula. Lakas, sabi ko. Tila mas tumitigas ang aking tinig. Sinabi ng aking ina na siya ay mapanganib. Tumango si Binibining Liwayway. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. Alam ko, at sa tingin ko, siya ang nasa likod ng ilang mga kakaibang pangyayari dito sa mansyon. Hindi ko lang alam kung paano siya haharapin, lalo na't sa aking kalagayan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit ngayon, na alam ko na ikaw ang aking apo, amihan, kailangan nating magtulungan. Kailangan nating harapin ang panganib na ito, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa alaala ng iyong ina. Ang biglaang pagbabago sa aming sitwasyon ay nakalilito. Mula sa pagiging isang simpleng kasambahay na sumasailalim sa pagsubok, ako ngayon ay napasama sa isang laban para sa yaman ng pamilya, kasama ang aking dating amo na ngayon ay aking lola. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napapalitan ng isang uri ng determinasyon, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa aking ina, at para sa babaeng ito na, sa kabila ng lahat, ay aking pamilya. Cliffhanger. Following the revelation of their grandmother-granddaughter relationship, Doña Liwayway warns amihan about Lakas Makabayan, a dangerous relative with malicious intentions towards the family fortune, citing a warning from Amihan's late mother. Amihan feels a chilling premonition, realizing that their newfound connection comes with a grave and immediate danger they must face together. Ang pagbabago sa kilos ni Lola Liwayway ay hindi ko napalampas. Mula nang dumating ang bagong katulong na yon, si Amihan, tila nagkaroon ng kakaibang init sa kanyang mga mata kapag nag-uusap sila, kahit na nagpapanggap pa rin itong bulag. Ito ay sapat na upang magtanim ng butil ng pagdududa at pagkabalisa sa aking puso. Alam ko ang aking mga plano, ang aking mga ambisyon para sa yaman ng pamilyang ito, at hindi ko hahayaang may sino mang sumira doon, lalo na ang isang dayuhang katulad ni Amihan na bigla na lamang sumulpot. Naku, Aling Nena, simula ko, habang nakikipagkwentuhan sa matandang tagapamahala ng mga lumang gamit, parang mas gumaganda ang pakiramdam ni Doña Liwayway nitong mga nakaraang araw. Ano po?
lalo na simula nang dumating ang bagong kasambahay. Sinenyasan ko ang aking tinig ng paghanga, ngunit ang aking tunay na layunin ay upang makakuha ng impormasyon. Ngumiti lamang si Aling Nena. Siya nga lakas. Tila nabuhayan ng loob ang Donya. Siguro dahil sa kabutihan ng dalaga. Kabutihan po ba talaga? O pagpapanggap lamang? Sabi ko, bahagyang tumataas ang aking kilay. Alam niyo naman po ang Donya, madaling mapaniwala. Baka naman sinasamantala lamang ng babaeng iyon ang kanyang kalagayan. Kailangan kong ilagay sa isipan ni Aling Nena ang posibilidad na si Amihan ay hindi mapagkakatiwalaan. Si Aling Nena ay tumingin sa akin namang may bahagyang pagtataka. Hindi ko masasabi lakas, mukha naman siyang mabait na bata at matapat sa kanyang tungkulin. Kahit hindi ko nakuha ang gusto kong sagot, hindi ako sumuko. Kailangan kong kumilos. Nagpasya akong gumawa ng isang maliit na aksidente. Mayroong isang mamahaling plorera sa sala, isang piraso na napakahalaga kay Doña Liwayway, hindi lamang dahil sa halaga nito, kundi dahil sa alaala na nakakabit dito. Isang alaala mula kay Mayumi. Habang tulog ang karamihan sa mga kasambahay, lihim akong nagtungo sa sala. Dahan-dahan kong hinawakan ang plorera. Tinitiyak na walang makakakita sa akin. Kailangan kong gawin itong mukhang aksidente. Isang bagay na hindi masasabing intensyon. Sa isang mabilis na kilos, tinulak ko ito. Bumagsak ito sa sahig at nabasag sa hindi mabilang na piraso. Ang tunog ng pagbasag ay tila sumabog sa katahimikan ng gabi. Kinabukasan, nang malaman ni Doña Liwayway ang nangyari, nagkunwari akong nagulat at nag-alala. Ano? Ang plorera? Sino ang may gawa nito? Tanong ko. Nagpapakita ng malaking pagkadismaya. Nang sabihin sa akin na si Amihan ang huling nakita malapit doon, agad kong sinamantala ang pagkakataon. Si Amihan po ba, Donya? Hindi po ako makapaniwala. Alam niyo naman po, bagong salta pa lang siya rito. Baka hindi niya alam ang halaga ng mga gamit natin. O baka naman, sinadya niya. Ang aking tinig ay puno ng pag-aalala, ngunit ang aking mga mata ay puno ng panlilinlang. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Doña Liwayway. Hindi agad siya naniwala, ngunit ang butil ng pagdududa na itinanim ko ay nagsimulang tumubo. Tila naghahanap siya ng patunay, ng higit pang impormasyon. Alam kong hindi ito sapat. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya upang tuluyan siyang mapaniwala na si Amihan ay hindi mapagkakatiwalaan. Nagpasya akong gumawa ng isang mas malaking hakbang. Naghahanap ako ng paraan upang makakuha ng isang bagay na magpapatunay ng pagtataksil ni Amihan. Alam kong mahilig siyang magbasa, kaya't nagplano akong maglagay ng isang pekeng sulat sa kanyang silid. Isang sulat na magsasabing nakikipag-ugnayan siya sa mga tao sa labas, na may balak siyang manloob. Kailangan kong maging maingat. Kailangan kong gawin itong mukhang totoo. Sa tulong ng isa sa mga bagong tauhan na aking nabayaran, nagawa kong makapasok sa silid ni Amihan habang wala siya. Maingat kong inilagay ang pekeng sulat sa ilalim ng kanyang unan. Ito ay isang maliit na piraso ng papel. Ngunit alam kong ito ang magiging susi upang mawasak ang anumang tiwala na nagsisimula nang mabuo sa pagitan niya at ni Doña Liwayway. Ang aking plano ay nagsisimula ng maisakatuparan. Hindi ko hahayaang may pumigil sa akin. Cliffhanger. Lakas successfully plants a forged letter in Amihan's room, intending to frame her for conspiring with outsiders and planning to steal. He believes this planted evidence will be enough to destroy any trust Doña Liwayway might have developed for Amihan, paving the way for his own schemes. Ang balita tungkol sa nabasag na plorera ay nagdulot ng malaking unos sa aking dibdib. Hindi lamang dahil sa halaga ng plorera, kundi dahil sa alaala ni Mayumi na nakakabit dito. At ang pinakamasakit, ang akusasyon na si Amihan
Ang posibleng may gawa nito, o mas malala pa, ay sinadya niya. Ang mga salita ni Lakas na puno ng pag-aalala, ngunit puno rin ng pahiwatig na si Amihan ay mapanlinlang, ay nagsimulang maghasik ng pagdududa sa aking puso. Narinig mo ba ang sinabi ni Lakas, Donya? Sabi ng isa sa mga kasambahay na tila kasabwat pala ni Lakas. Mukhang totoong may itinatago si Amihan. Marami siyang kakaibang kilos nitong mga nakaraang araw. Naramdaman ko ang kirot ng pagdududa. Ang aking pangmatagalang takot na muling magtiwala ay nagsimulang bumalik. Pinilit kong isipin ang lahat ng nangyari. Ang mga kakaibang utos ko na tila nasusunod niya ng walang reklamo, ang kanyang pagiging malapit sa akin kamakailan, ang pagtuklas niya sa mga lumang gamit ni Mayumi. Hindi ba't masyadong madali ang lahat ng iyon? Hindi ba't maaaring ginagamit niya lamang ang lahat ng pagkakataon upang makuha ang aking tiwala at pagkatapos ay nagpasya akong ipahanap ang silid ni Amihan. Habang wala siya, kasama ang ilan sa mga pinagkakatiwalaan kong tauhan na hindi ko alam ay kasabwat pala ni Lakas. Binuksan namin ang kanyang silid at doon, sa ilalim ng kanyang unan, natagpuan namin ang isang piraso ng papel. Isang sulat. Ito ay tila nagpapatunay sa lahat ng aking mga takot. Nakasulat dito ang mga salita na tila nagpapatunay ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tao sa labas at isang plano na tila may kinalaman sa pagnanakaw. Donya, sabi ni Lakas, ang kanyang tinig ay puno ng awa. Nakikita mo? Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ngunit mukhang ang babaeng iyon ay hindi nga mapagkakatiwalaan. Nasasaktan ako para sa iyo. Napalunok ako. Ang mga salita ay tila bumabagsak sa akin. Bawat isa ay nagpapalubog sa akin sa kawalan ng pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang aking puso ay nahahati sa dalawa. Isang bahagi ang nais maniwala sa katapatan ni Amihan, sa kabutihan na nakita ko sa kanya noon. Ngunit ang ebidensyang ito, ang sulat na ito, ay tila hindi matatawaran. Ang takot na muling masaktan, ang takot na magkamali, ay mas nangingibabaw. Naisip ko ang aking ina, si Mayumi. Ano kaya ang mararamdaman niya kung malalaman niyang ang kanyang anak ay napahamak dahil sa aking maling desisyon? Naramdaman ko ang bigat ng aking mga nakaraang pagkakamali, ang pagtalikod ko kay Mayumi, at ngayon, ang posibleng pagtalikod ko sa kanyang anak. Sa gitna ng aking pagkalito at kawalan ng pag-asa, napilitan akong gumawa ng isang desisyon. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap na bulag sa harap niya, lalo na kung siya pala ay isang magnanakaw. At hindi ko rin kayang magpanggap na hindi ko nakita ang sulat. Amihan, tinawag ko siya. Ang aking tinig ay halos hindi marinig, puno ng pighati. Lumapit ka rito. Nang dumating siya, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-asa at pagtataka. Marahil ay naghihintay ng mas magandang balita. Ngunit nang makita niya ang sulat sa aking kamay at ang ekspresyon sa aking mukha, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat at takot. Donya, ano po yan? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Huwag mo na akong lokohin, Amihan, sabi ko. Ang aking tinig ay tumigas. Nahanap namin ito sa iyong silid. Hindi ko alam kung ano ang iyong mga balak, ngunit hindi ko ito palalampasin. Nakita ko ang pagkasira sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng kawalan ng pag-asa at kasinungalingan. Donya, hindi po ako ang gumawa niyan. Hindi ko alam kung paano napunta yan doon. Paninirang puri lamang po iyan. Ngunit ang aking puso ay matigas na. Ang takot na muling masaktan ay mas malakas
kaysa sa anumang pagdududa. Huwag mo na akong subukang linlangin pa, sabi ko. Ang aking tinig ay tila nagmumula sa malayo. Umalis ka na sa aking mansyon. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang kanyang mukha ay namutla at tila nawalan siya ng lakas. Lumuhod siya sa aking harapan. Donya, pakiusap. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po alam kung sino ang gumawa nito. Ngunit hindi ako yon. Pakiusap. Ngunit hindi ko na kayang makinig pa. Binalikan ko ang aking sarili, ang aking mga pagkakamali, ang aking kawalan ng kakayahang magtiwala. Ang lahat ay tila nawala na. Ang pag-asa na mahanap ang aking apo, ang pag-asa na magkaroon ng isang tunay na pamilya, lahat ay tila naglaho na sa isang iglap. Cliffhanger. Faced with the forged letter, Doña Liwayway, despite her lingering doubts about Lakas and her burgeoning feelings for Amihan, chooses to believe the evidence due to her deep-seated fear of betrayal. Heartbroken and seeing no other option, she banishes Amihan from the estate, leaving Amihan devastated and seemingly without hope. Ang bawat hakbang palayo sa ang bahay ng liwanag ay tila isang pagtapak sa mga nagbabagang uling. Ang mga salita ni Doña Liwayway, ang aking lola, ay umuulit-ulit sa aking isipan na parang sirang plaka. Bawat salita ay isang matulis na punyal na tumatarok sa aking puso. Pinalayas. Iyon ang katotohanan. Pinalayas ng sarili kong lola dahil sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos mula sa aking mga mata. Bawat patak ay tila humihila pababa sa aking pagkatao. Nilulunod ako sa isang dagat ng kawalan ng katarungan at pighati. Umupo ako sa gilid ng daan, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Yakap ang aking mga tuhod. Wala na. Ang munting pag-asa na muling mabuo ang aming pamilya, na makilala ang lola na hindi ko nakasama, ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang tanging naiwan ay ang malamig na katotohanan. Mag-isa na naman ako. Ang babala ng aking ina tungkol kay Lakas ay bumalik sa aking alaala. Tama siya. May panganib sa mansyon na iyon at ako ang naging biktima. Habang nakayuko at umiiyak, isang pamilyar na boses ang pumukaw sa aking pag-iisa. Amihan, iha. Inangat ko ang aking ulo at nakita ko si Mang Kiko, ang tapat na katiwala, na nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at pag-aalala. May dala siyang isang baso ng tubig at isang maliit na tuwalya. Alam ko ang totoo. Mahina niyang sabi habang iniaabot sa akin ang tubig. Alam kong wala kang kasalanan. Ang kanyang mga salita ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa ng aking puso. Paano niyo po nalaman? Nanginginig kong tanong. Umupo si Mang Kiko sa aking tabi. Matagal na akong nagdududa sa mga kilos ni Senyorito Lakas. Paliwanag niya. Kanina, matapos kang paalisin ng Donya, nakita ko siyang nagbibigay ng pera sa isa sa mga bagong katulong, si Marco. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Marco, kaya kinausap ko siya. Huminga ng malalim si Mang Kiko bago magpatuloy. Umamin si Marco sa akin, iha. Inutusan daw siya ni Senyorito Lakas na ilagay ang sulat na yon sa ilalim ng unan mo. Binayaran siya para gawin yon. Nagsisisi siya, ngunit natatakot siyang magsalita dahil sa mga pagbabanta ni Lakas. Ang bawat salitang binitawan ni Mang Kiko ay tila nag-alis ng mabigat na belo sa aking mga mata. Ang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aalab na damdamin. Hindi galit, kundi isang matinding pangangailangan na itama ang mali. Hindi ito tungkol sa akin lamang. Tungkol ito sa aking ina. Tungkol ito sa aking lola
na nililin lang ng sarili niyang pamangkin. Hindi ko maaaring hayaan na manalo ang kasamaan. Nasaan po si Marco ngayon? Tanong ko. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Mayroon ng bagong determinasyon dito. Nakatago siya sa kubo sa likod ng hardin. Handa siyang magsalita. Ngunit kailangan niya ng proteksyon. Sagot ni Mang Kiko. Tumayo ako. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Ang amihan na durog at puno ng pighati ay nawala na. Ang natitira ay ang apo ni Doña Liwayway, ang anak ni Mayumi, na handang lumaban para sa katotohanan. Tiningnan ko ang malaking tarangkahan ng mansyon. Hindi na ito simbolo ng pagtataboy, kundi isang hamon na kailangan kong harapin. Salamat po, Mang Kiko, sabi ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kailangan kong bumalik. Kailangang malaman ni Lola ang katotohanan. Hindi ko hahayaang malinlang siya ni Lakas. Ang pag-asa na akala ko'y tuluyan ng namatay ay muling sumibol sa aking puso. Ito na ang simula ng laban. Cliffhanger, dala ang katotohanang isiniwalat ni Mang Kiko at ang testimonya ng nagsisising kasabwat. Nagpa siya si amihan na bumalik sa mansyon. Ang kanyang pighati ay napalitan na ng matibay na determinasyon upang harapin si Doña Liwayway at ilantad ang tunay na kulay ni Lakas. Ang katahimikan sa loob ng mansyon matapos ang pag-alis ni amihan ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Bawat anino ay nagpapaalala sa akin ng kanyang muka na puno ng pighati. Umupo ako sa aking silya. Hawak ang pekeng sulat, ngunit ang puso ko ay hindi mapalagay. May mali. May isang malaking piraso ng palaisipan na hindi ko makita. Ang takot na muling malinlang ay nakikipagbuno sa isang mas malalim na takot. Ang takot na muli akong nakagawa ng isang hindi na maitatamang pagkakamali. Donya, mahinang sabi ni Mang Kiko na biglang pumasok sa aking silid. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isang ekspresyon na bihirang-bihira kong makita sa kanya. Ano iyon, Kiko? Tanong ko. Ang aking tinig ay pagod. May kailangan po kayong malaman. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Sabi niya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-uusap niya kay Marco, ang pag-amin nito, at ang buong plano ni Lakas. Habang nagsasalita si Mang Kiko, ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa pader ng pagdududa na aking itinayo. Ang kasinungalingan ay malinaw na ngayon na parang kristal. Hindi si amihan ang traidor. Ako ang nagtraidor sa kanya, sa alaala ni Mayumi at sa aking sariling puso. Kasabay ng pagpasok ng katotohanan ay ang pagpasok ni Lakas sa aking silid. Ang kanyang muka ay puno ng huwad na pag-aalala. Lola, kumusta na po kayo? Alam kong masakit ang nangyari, pero para po ito sa ikabubuti ninyo. Tiningnan ko siya, hindi na bilang isang nag-aalalang pamangkin, kundi bilang isang ahas na nagkukubli sa damuhan. Ang galit, isang dalisay at nag-aapoy na galit, ay bumuhos sa aking sistema. Tinutunaw ang lahat ng takot. Tumayo ako, ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Patawag mo ang lahat, Lakas. Malamig kong utos. Lahat ng kasambahay, magtipon kayo sa sala. May mahalaga akong sasabihin. Ang pagtataka ay malinaw sa kanyang mukha, ngunit sumunod pa rin siya. Ilang sandali pa, ang malawak na sala ay napuno na ng mga kasambahay. Ang kanilang mga muka ay puno ng kuryosidad. Si Lakas ay nakatayo sa aking tabi, tila isang tapat na alalay. Nang handa na ang lahat, isang figura ang lumitaw mula sa pintuan ng kusina, kasama si Mang Kiko. Si amihan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto
Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa likod niya ay si Marco na nanginginig sa takot. Ang pagbabago sa mukha ni Lakas nang makita niya sila ay hindi mabibili ng salapi. Ang kanyang pagkukunwari ay naglaho, napalitan ng purong gulat at takot. Dito na nagsimula ang aking paglalantad. Salamat sa inyong pagdating. Simula ko, ang aking boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong sala. Ngayong gabi, may isang malaking kasinungalingan na kailangang wakasan. Tumingin ako ng diretso kay Lakas. Ikaw, sabi ko, itinaas ang pekeng sulat. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Ikaw ang nagtanim ng ebidensyang ito para siraan ang isang inosenteng tao. Lola, ano po ang sinasabi ninyo? Paninira po o yan? Sigaw ni Lakas. Sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. Manahimik ka. Ang aking sigaw ay nagpatigil sa lahat. Marco, magsalita ka. Sabihin mo sa lahat ang katotohanan. Nanginginig na humakbang si Marco. Sa tulong ng pag-alo ni Mang Kiko, isinalaysay niya ang lahat kung paano siya binayaran at tinakot ni Lakas para gawin ang maruming trabaho. Habang nagsasalita si Marco, ang maskara ni Lakas ay tuluyan ng gumuho. At ang plorera, pagpapatuloy ko, alam kong ikaw din ang may gawa noon. Isang desperadong hakbang para makuha ang aking tiwala. Ngunit nagkamali ka, Lakas. Ang pag-ibig ko sa aking pamilya ay hindi kasing babaw ng iyong kasakiman. Humarap ako sa lahat ng aking mga tauhan. May isa pa akong bagay na kailangan ninyong malaman. Isang katotohanan na matagal kong itinago dahil sa aking karuwagan. Lumakad ako patungo kay Amihan. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay na kasing pamilyar ng mga kamay ng aking anak. Ang babaeng ito, si Amihan Bayani, ipinahayag ko. Ang aking boses ay naglalaman ng lahat ng pagmamahal at pagsisisi na aking kinimkim. Hindi lamang siya isang kasambahay. Siya ang anak ng aking yumaong anak na si Mayumi. Siya at ang aking apo, ang nag-iisa at tunay na tagapagmana ng lahat ng mayroon ako. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa lahat. Niyakap ko si Amihan ng mahigpit at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman kong muli ang pagiging buo. Ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi, ngunit hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng paglaya at kagalakan. Tumingin ako kay Lakas, na ngayon ay namumutla at walang masabi. Umalis ka sa aking pamamahay, mariin kong sabi, at huwag ka nang magpapakita pa. Cliffhanger. Sa harap ng lahat, si Lakas ay napahiya at walang nagawa, kundi ang umalis sa mansyon. Naiwan si Doña Liwayway at Amihan, magkayakap sa gitna ng sala. Habang ang katotohanan ay naghahari, nag-iiwan sa kanila na harapin ang simula ng isang bagong yugto sa kanilang buhay, na puno ng pag-asa at pagpapatawad. Nang tuluyan ng umalis si Lakas at unti-unting nagsialisa ng mga kasambahay pabalik sa kani-kanilang mga gawain, ang malawak na sala ay tila binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang bigat ng tensyon ay napalitan ng isang emosyon na hindi ko pa lubos na maintindihan. Isang pinaghalong ginhawa, pighati, at isang maliit na sinag ng pag-asa. Nakatayo pa rin kami ni Doña Liwayway sa gitna, magkayakap. Ang kanyang mga balikat, na dati tila matigas at puno ng awtoridad, ay nanginginig ngayon sa ilalim ng aking mga kamay. Dahan-dahan niya akong inakay patungo sa isang sofa, malapit sa malaking bintana na nakatanaw sa hardin. Umupo kami, ngunit hindi niya binitawan ang aking mga kamay. Tiningnan niya ako, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang tunay na Doña Liwayway, hindi ang mapanubok na amo,
Hindi ang makapangyarihang matriarka, kundi isang lola na puno ng pagsisisi at pangungulila. Amihan, apo ko. Simula niya, ang kanyang tinig ay basag at puno ng sakit. Walang salita ang makapaglalarawan sa bigat ng pagsisisi na nararamdaman ko ngayon. Ang pagpapanggap kong bulag, ang mga pagsubok, ang pagpapalaya sa iyo. Lahat iyon ay produkto ng aking karuwagan. Takot akong masaktan muli, takot akong magkamali, at sa aking katakutan, nasaktan ko ang taong pinakamahalaga sa akin. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Pero ang pinakamalaki kong kasalanan, pagpapatuloy niya, ay ang nagawa ko sa iyong ina. Itinakwil ko si Mayumi dahil sa aking pagmamataas. Hindi ko inunawa ang kanyang pag-ibig. Hindi ko tinanggap ang kanyang desisyon. At dahil doon, namuhay siyang malayo sa akin. At pumanaw nang hindi man lang kami nagkakaroon ng pagkakataong magkapatawaran. Patawarin mo ako, Apo. Patawarin mo ako para sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyong mag-ina. Ang bawat salita niya ay tumagos sa aking puso. Ang sakit na naramdaman ko nang ako'y kanyang ipagtabuyan. Ang mga tanong sa aking isipan tungkol sa nakaraan, lahat ay nagsimulang magkaroon ng sagot. Nakita ko sa kanyang mga mata ang bigat ng mga taon ng kalungkutan. Lola, ito ang unang pagkakataon na tinawag ko siya sa ganoong paraan. At ang salita ay tila nagbigay ng kakaibang init sa malamig na silid. Hindi po madaling kalimutan ang sakit. Ang buhay po namin ni Inay ay hindi naging madali. May mga gabi na iniisip ko kung bakit kailangan naming danasin ang ganoong kahirapan. Ngunit, huminga ako ng malalim. Itinuro po sa akin ni Inay ang kahalagahan ng pagpapatawad. Sinabi niya na ang pagkimkim ng galit ay parang pag-inom ng lason at pag-aantay na mamatay ang ibang tao. Ayoko pong mabuhay sa lason na yon, Lola. Nauunawaan ko po ang inyong takot. At gusto ko pong subukang magsimula muli para sa alaala ni Inay. Isang ngiti, isang tunay at taos-pusong na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang mga luha. Dinala niya ako sa kanyang silid-aklatan, sa sulok kung saan ko unang natagpuan ang kahon ng mga lumang litrato. Ngayon, kinuha niya ito at inilapag sa aming harapan. Gusto kong makilala mo siya, hindi lamang bilang iyong ina, kundi bilang aking anak, sabi niya. Binuklat namin ang album. Ikinuwento niya sa akin ang bawat larawan, ang unang kaarawan ni Mayumi, ang kanyang pagkahilig sa pagsusulat ng tula, ang kanyang pangarap na maglakbay sa mundo. Sa bawat kwento, tila nabubuhay muli ang aking ina sa aming harapan. Ibinahagi ko rin ang iilang alaala na mayroon ako, ang kanyang pag-awit sa akin tuwing gabi, ang kanyang pagluluto ng paborito kong adobo. Sa sandaling iyon, hindi kami amo at katulong, hindi kami hukom at akusado. Kami ay dalawang babaeng pinag-isa ng pagmamahal para sa isang taong wala na, at dahan-dahang binubuo muli ang nasirang tulay sa pagitan namin. Matapos ang ilang oras ng pagbabalik-tanaw, isinara niya ang album. Hinawakan niyang muli ang aking mga kamay at tiningnan ako nang may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Amihan, ang pagpapatawad ay hindi sapat kung walang kasamang gawa. Ang tiwala ay kailangang patunayan. Cliffhanger. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay puno ng lubos na pananalig. Simula bukas, gusto kong ikaw na ang mamahala sa lahat ng ito. Ang bahay, ang mga negosyo. Hindi dahil ito ang karapatan mo bilang tagapagmana, kundi dahil buo ang tiwala ko sa iyo, sa iyong puso at sa iyong kakayahan. Ang mga umaga sa ang bahay ng liwanag ay hindi na nababalot ng katahimikan at pag-iingat. Ngayon,
Ito ay puno na ng tunog ng mga huni ng ibon at ng mahinang halakhak. Habang naglalakad kami ni Lola Liwayway sa hardin, ang sariwang hangin ng umaga ay tila humahalik sa aming mga pisngi. Dala ang pangako ng isang panibagong araw. Tiningnan ko ang mga rosas na namumukadkad. Ito ang mga bulaklak na dati kong tinitingnan nang may takot. Iniisip na baka mapagalitan ako kung may malanta. Ngayon, dinidiligan ko ito kasama ang aking lola habang ikinukwento niya sa akin kung paano ito paborito ni inay. Mahilig si Mayumi sa mga puting rosas, sabi ni lola. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga alaala. Sabi niya, sumisimbolo raw ito sa dalisay na puso. Katulad ng puso mo, Apo. Hinawakan ko ang kanyang kamay na ngayon ay hindi na nanginginig sa galit o pagsubok kundi sa init ng pagmamahal. At katulad din po ng puso ninyo ngayon, Lola. Ang pamamahala sa mga negosyo ng pamilya ay isang malaking hamon, ngunit hindi ako nag-iisa. Sa bawat desisyon, sa bawat pag-aaral ng mga dokumento, si Lola Liwayway ay nasa aking tabi. Hindi bilang isang boss, kundi bilang isang guro at tagapayo. Nakikita ko ang saya sa kanyang mga mata sa tuwing may natututunan akong bago, sa tuwing na ipapakita ko ang kakayahan na minana ko raw mula sa kanya at sa aking ina. Ang dating silid-aklatan na puno ng mga anino ay naging sentro na ngayon ng aming mga plano para sa hinaharap, isang lugar ng pag-asa at pag-unlad. Ang hapagkainan na dati isang malawak at malamig na espasyo kung saan ako'y laging nag-iisa ay naging paborito ko ng lugar sa buong bahay. Ang bawat hapunan ay isang selebrasyon. Naroon si Amihan. Ang kanyang mga tawa ay nagbibigay buhay sa buong mansyon. Naroon din si Mang Kiko na paminsan-minsay inaanyayahan naming sumalo sa amin bilang pasasalamat sa kanyang hindi matatawarang katapatan. Ang pagkain ay may lasa na ngayon. Ang mga kwentuhan ay walang katapusan. Sa mga sandaling iyon, napagtatanto ko kung ano ang tunay na kayamanan. Hindi ito ang mga ginto sa bangko o ang mga titulo ng lupa. Ito ang pamilya. Isang umaga, nagising ako bago pa man sumikat ang araw. Hindi dahil sa masamang panaginip, kundi dahil sa isang kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Nagtungo ako sa balkonahe, sa lugar kung saan ko madalas pagmasdan ang madilim na karagatan noon, nag-iisip ng mga kabiguan. Maya-maya, naramdaman ko ang isang presensya sa aking tabi. Si Amihan, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Hindi kami nagsalita. Sabay naming pinanood ang dahan-dahang pag-akyat ng araw mula sa abot-tanaw. Ang kadiliman ay unti-unting napawi, pinalitan ng mga kulay ginto, kahel at rosas. Ang bawat sinag ay tila naghuhugas sa mga natitirang anino ng nakaraan. Tiningnan ko ang aking apo. Sa kanyang mukha, nakikita ko ang hinaharap, nakikita ko ang pag-asa, nakikita ko ang aking anak, si Mayumi, na nakangiti mula sa langit. Ang pangalan ko ay Liwayway, ngunit sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa kadiliman. Ngayon, sa pagdating ng aking apo, sa wakas ay natagpuan ko na ang aking tunay na bukang liwayway. Ang aming bagong bukang liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ni na Doña Liwayway at ng kanyang apo, si Amihan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang bawat minuto na inilaan ninyo upang pakinggan ang kanilang kwento ay isang regalong lubos kong pinahahalagahan. Ang pagsulat ng kanilang istorya ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Sa bawat kabanata, tila kasama ninyo akong naramdaman ang bigat ng pagdududa, ang sakit ng pagtataksil, at sa huli,
ang walang kapantay na init ng pagpapatawad at pagmamahal ng isang pamilya. Kasama ninyo akong umiyak, umasa, at nagdiwang sa tagumpay nina Doña Liwayway at Amihan. Sana ang kanilang kwento ay nag-iwan sa atin ng isang mahahalagang paalala. Nagaano man kalalim ang sugat ng nakaraan, laging may puwang para sa paghilom. Na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagpapatawad at hindi kailanman huli para magbigay ng pangalawang pagkakataon, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Nais kong malaman, ano ang pinakatumatak na aral o eksena para sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga mensahe ay inspirasyon at liwanag sa aking paglalakbay bilang manunulat. Muli, maraming salamat po. Kwentong Damdamin TV.